Alam mo, dyan ako believe sa behavior ng Duterte. Hindi sila nag-aantay. Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Dayanghirang. Ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Ang ganda ng Davao, mahalin po natin ito. God bless Philippines at sana nasa mabuti kayong kalagayan kung saan kayo naroon sa iba't ibang panig ng mundo. Pag-uusapan po natin itong suporta ng City Government of Davao sa kababago lamang na tinamaang malakas na lindol ang probinsya ng Cebu na kung saan ay tinamaan ito ng 6.9 earthquake magnitude. Lindol, 6.9. I think yung bagyo nung tinamaan ng lindol, I think 7 intensity yon. Almost the same na Cebu, kaunti lang ang diferensya. So malakas po yung 6.9. Then nakita natin na yung tinanong yung isang tao, umabot sila ng 10 minutes. Mahaba yun. Siyempre maggalaw, takot ka. Lalong-lalo na yung mga nasa matataas na building. And believe pa rin tayo sa struktura ng Pilipinas that in spite of that, talagang matibay ang ginagawa ng ating mga engineers. Ang lungsod po ng Davao usually nagpapadala ng suporta kahit sa iba-ibang area. Even during the time of President Rudy, Mayor Sara, kasi ako po yung chairman ng finance. In my 29 years, mag-30 years as councilor, talagang meron yan. Tinutulungan sila under sa disaster fund ng City of Davao. And ang requirements nito, of course, idideklara muna na calamity area yung buong probinsya. Like in the case of province of Cebu, they have to declare, the provincial board has to declare province of Cebu into calamity area. A resolution declaring the entire area of Cebu as calamity area. So yun po yung first requirement bago ma-release o bago makatulong ang gobyerno. The other one na kinakailangan ng suporta ng requirements is magkakaroon ng assessment and recommendation ng provincial city disaster as well as provincial city social services. Na ito yung mga requirements, tubig, pagkain, including yung assessment ng mga nasisira. Pag meron na yan, yung ibang LGU like Davao City ay magpapadala ng suporta basin doon sa declaration of calamity, including yung disaster recommendation and social welfare kung magkano ang kailangan. Hindi naman lahat po kaya mabigyan o mabigay ng Luzon ng Davao, but usually talagang malaki-laki. And initially, bigla ang Luzon ng Davao. Nagpadala ka agad. Paano hindi? Alam mo, dyan ako believe sa behavior ng Duterte. Hindi sila nag-aantay. Ma-remember ko doon sa Leyte, Yolanda. Papasok pa Yolanda bukas, nagmi-meeting na si President Duterte ngayong araw na ito. Naka-prepare na yan. Immediately, pinadala niya yung mga grupo doon sa Yolanda sa Leyte. Makita mo yung picture ni Mayor Baste. Wala pa siya sa gobyerno. Kumakarga na siya ng mga patay doon. Tumutulong siya na maghipos ng mga natalanta na tinamaan ng bagyo sa Leyte. Yun yung ugali ng mga Duterte. Mabilis sila kumilos. In the case of Sara Duterte, the same. Bigla din kaagad pumunta nauna pa sa presidente. Pumunta kaagad sa Cebu. At immediately, kausap ko tayo yung chairman ng finance, kausap ko yung police colonel, si Fred Baluran, yung head ng social services. Wala kaagad, kargada kaagad sa dump truck ng mga pagkain, bigas, tubig, going to Cebu. Hindi na sila nagantay, mga more than 10 truck. Nakapila kaagad, going to Nasipit, Agusan, then from Nasipit, sasakay sila ng barko. Tuloy-tuloy na sila doon sa Cebu City. Ngayon, nandun na sila mga kaibigan natin sa Cebu. Yung mga supporter naman natin sa Sara All and Duterte diehard supporter na sa Cebu ay nagko-coordinate din sila. Isa dito ay si Commissioner Ed Trinidad, si Wendy de la Fuente, mga kaibigan ng mga Duterte. Suporta kagad pagkain, sasakyan ng mga doktor papunta sa tinamaan Bagbo City, yung tinamaan ng lindol. Bugo City, tinamaan ng lindol. So, ganun po kabilis mag-aksyon ang Luzon ng Davao. Then makikita mo wala yung pangalan ng tao from
sino ba yung presidente ba yan o ano. Ang nakalagay doon sa binigay, from the people of Davao, and you are not forgotten. Hindi kami sa Bisaya pa. Huwag kalimot ng inyong kaubang mga Bisaya diri sa lungsod sa Davao. Ang Cebu ay tinuturing natin parang kapatid, gaya din ng ibang probinsya. Dahil lang po sila ay, alam mo, we are Filipinos. Yung mga Pilipino ay matulungin sa kanya, isa't isa. So, congratulations po. 20 mga medical staff, 7 social welfare ang pinadala ng Davao doon sa Cebu sa immediate tulong para sa probinsya ng Cebu. Kaya-kaya ni Governor Pam ito at saka yung mga Vice Governor, mga Provincial Board, mga Mayor, yung inaharap nilang problema. In the case of Davao naman, pag alis ng mga taga Davao, mabuti may mga naiwan pa dito ng mga membro ng disaster. Tinamaan din ng napakalaking sunog yun sa Barangay Payapi. So, ito naman para sa mga Duterte, pera naman lahat ng tao ito. Pera ng mga tao. So, dapat should be given to them. Especially by December, matatapos na rin yung buwan. Kasi yung expenditure ng pera ng government from January to December talagang kung kinakailangan ubusin yan. Kaya meron tinatawag nilang seal of government. Magandang pagpapatakbo pag nagamit mo yung pera. Pag hindi mo nagamit yung pera ng government, hindi ka gobyerno, mahina kang gobyerno. Pero pag ubus yung pera para sa mga tao, hindi sa nakawa, hindi sa korupsyon. Para sa tao, mabilis yan. Magandang gobyerno na yan. So dito sa lungsod ng Davao, congratulations Davaoenos. Nakatabang tayo sa mga kauban natong Cebuanon. Diya sa Cebu, nagaampo kami kanunay sa inyo. May nautunta na mo sa safe. Kanunay ta, dilita pasagdan sa atong patron na Santo Niño. Congratulations sa immediate action ni Mayor Basti Duterte ug sa iyang grupo as well as the Office of the Vice President headed by Vice President Sara Duterte. Hanggat sa muli, this is Councilor Danny Dayang Hirang. Ang ganda ng Pilipinas, ang ganda ng Davao, mahalin po natin ito. God bless Philippines. See you next time. Bye-bye for now. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.